Pag-usapan natin itong kampo ni Kibuloy. Alam naman natin itong si Kibuloy kahit nung ako ay empleyado pa ng SMNI ng araw sa halos ay 15 taon. Every election, midterm o presidential election, talagang nakikialam sa isyu ng pagsuporta sa mga kandidato nila, ang Kingdom of Jesus Christ at mga member ni Kibuloy. Kahit hindi ganong kalaki sila, hindi ganong karaming botante, pero talagang sila ay active sa pagsuporta sa mga presidential at mga national candidate nung araw. Ngayon, ang tanong, ganyan pa rin kaya ang gagawin ng Kingdom of Jesus Christ ng kampo ni Kibuloy matapos maaresto at nakakulong halos mag-iisang buwan na si Kibuloy at kanyang kasamaan? Alam niyo kung bakit ko na itatanong kung sila ay ganun pa rin? Kasi sa akin pong pagsusuri at pagmamonitor nung siya ay mayroong problema pa tungkol sa warrant of arrest, kaya nga matagal na nagtago, naging pugante pa nga at iba pa. Sa akin pong personal analysis at opinion, wala namang politikong nakatulong sa kanya eh. Ang tingin ko nga, nakasira pa, nagpainit pa ng sitwasyon dun sa warrant of arrest na galing sa korte na ipinatupad ng PNP under General Marbil at General Nicolas Torre. Sa tingin ba ninyo si Robin Padilla, Bato de la Rosa at mga Duterte nakatulong? Hindi. Kasi ilang beses na public hearing, lalo pang nagalit ang tao dahil bias na bias ang dating ni Bato de la Rosa at ni Robin Padilla. So yung tingin ng tao na bias siya kahit may warrant of arrest, ipinatitigil pa nga ni Bato yung operasyon ng PNP do sa Kingdom of Jesus Christ. Yun ay nakasira. Lalong nagalit ang tao sa mga senador na yan at kay Kibuloy kasi hindi siya sumuko ng mga panahong yun. Nagbanta pa at nanawagan pa ng people power ang kanyang kasamahan, nag-withdraw pa ng support sa administrasyon. So sa aking analysis, again, at opinion, walang nakatulong. Hindi nakatulong ang mga politiko. Kasi kahit si dating Pangulong Duterte, mayroong bang nagawa? Wala, may statement lang siya na maras yung pulis, ganun lang. Kasi alam ng mga Duterte na yung court order, yan ay talagang dapat pinatutupad. Kasi dati siyang Pangulo. Bakit si Sara Duterte ba, Vice President, nakatulong? Hindi rin. Si Baste at si Pulong nakatulong? Hindi rin. Wala talaga sila nagawa. Kaya sa pagtatago ng ilang buwan at yung pinakamainit ay 16 days sa compound ng Kingdom of Jesus Christ ng pagtatago ni Kibuloy, lalo hong nauminit. Hanggang nasira pa sila dahil public perception sa buong mundo, yung kanilang ginawang panghaharang sa pulis at pagtatago sa loob ng 16 na araw, kahit nandyan ay mga pulis, hindi yan nakatulong sa kanila. Kaya nga kahit na sumuko last minute dahil nasukol na, hanggang ngayon ang paninindigan ng Pangulong Marcos, ng PNP Chief at DILG Secretary, siya ay nahuli, hindi sumurrender. Ayun yun eh. So again, ang tingin ko, baka itong this coming election maglaylo o baka hindi na talaga sumali o wala na silang kandidato. Definitely mawawala na silang susuportahan dyan. Kasi nung araw na si Kibuloy hindi pa nakukulong, lagi siyang may dinideclare na listahan ng mga senador na sinusuportahan niya. Laging gano'n yan. Alam ko yan dahil ako pa yung nakukonsulta dyan at tinatanong kung sino-sino yung mga kandidato. Kaya alam ko yun. Pero ngayon palagay ko hindi na. At palagay ko makakabuti na huwag na lang sila munang makialam sa politika kasi hindi naman nakatulong sa kanila. Nakasira pa nga eh. Babalikan ko yung mga dati kong sinasabi. From day one, lagi ko sinasabi na si Kibuloy harapin yung kaso, harapin yung warrant of arrest. Hindi pwedeng magtago, hindi pwedeng manlaban, hindi pwedeng ibaliwala yan. Hindi naniwala. So naniwala siya doon sa mga politiko na akala ay matutulungan siya, sa mga abogado at mga vlogger na akala ay matutulungan siya.
Ayun na lang laging sinasabi ni Apollo Kibuloy na hindi ako susuko. Hindi ako haharap sa mga public hearing sa Senado kasi pag nagpunta ako dyan, nandyan na yung FBI. Ibibigay nila ako sa FBI sa Amerika dahil dadalhin ako sa Amerika. At baka mawala ako doon. Yun ang sinasabi niya. Gugurgurin daw siya doon sa Amerika. Yun yung lagi sinasabi. Di ba sinasabi ko, hindi pwedeng mangyari yun. Kasi hindi naman ganun kadaling makialam ang Amerika sa isang tao dito sa Pilipinas. Kasi kailangan ipatupad yung extradition treaty. May proseso yun, mahabang proseso yun, dadaan sa korte, hindi eh. Lagi sinasabi niya, pag hinuli ako at sumuko ako, agad-agad ibibigay sa FBI. Dadalhin ako sa Amerika. Gugurgurin ako doon yung sinasabi. Sinabi ko lang hindi naman totoo yun eh. Sino ba nag-advise sa kanya noon? Di ba mga vlogger na ginamit lang siya? Malamang pati abogado naniwalang gano'n ang mangyayari. Hindi naman totoo. Yan ang sinasabi ko. Politiko, abogado na pasaway na nakapaligid sa kanya kung sino man yan, mga vlogger na nanggamit para kumita sa kanya yung kanilang mga topic, doon naniwala si Kibuloy. O, kalaboso ngayon. O, nasa na mga politiko ngayon? Wala ka na maririnig. Sabagay, kasi ang kaso nasa korte na. Ayan ang aking basihan sa aking pong analysis at opinion. Baka hindi na makialam at dapat lang, huwag na makialam sa politika ang Kingdom of Jesus Christ. Kasi nga, napatunayan nila sa matagal ng panahon o dekada na sila'y tumutulong sa mga politiko nung magkaroon sila ng crisis, magkaroon sila ng problema sa korte, national and local, at yung mga warrant of arrest, walang nakatulong. Napilitan pang sumurrender dahil nasukol na, mahuhuli na ng pulis noong araw na yon, noong September 8. August 24 hanggang September 8 yung crisis na yon. Hindi tumigil ang mga pulis at hanggang siya ay mahuli. Ayun yun, di ba? So, palagay ko, tulad ng sinabi ko, ang advice ko ulit, kahit ayaw niyo maniwala sa akin, aking karapatan ito, katulad ng sinabi ko noon, nag-surrender, harapin ang kaso, hindi ginawa, pinainit ng issue, o kalaboso, wala nakatulong. Inuulit ko. Ngayon, ang aking advice, huwag na kayo makialam sa politika. Unang-una, ang relihiyon, dapat niya kakialam sa mga politiko at sa politika, di ba? Pero nakikialam pa kayo noon, wala namang nangyari. Ngayon, ayan, naging aral na. Kaya ako, ang tingin ko dyan, baka nga manahimik na sila. Nakita nyo, nagdeklara na yung Kingdom of Jesus Christ na hindi sila sasali sa anumang rally o rally ng mga DDS. Kaya nga parang migap na sila. Yun na yun. Na-realize nila after ng lahat ng trahedyang nangyari sa kanila, mali pala. Kasi nga, iba yung kanilang pinaniwalaan, pinakinggan. Hindi naman tayo nagmamagaling. Kung naniwala sa ating mga advice, baka hindi nakalaboso, baka hindi sila nasira, baka ngayon mabango pa ang kailang pangalan. Ay ngayon po ay talagang grabe. Kayo nang bahala kung ano nang dating sa inyo ng kanilang kampo at grupo matapos bumagsak sa kamay ng batas si Kibuloy at iba pang matataas na opisyal ng kanilang relihiyon. Ayon po ang aking interpretation sa mga nangyayari. Please like, subscribe, and follow sa aking mga channel. Mike Abe Opinions at itong channel na ito, MA Pinoy TV.